Welcome back muli mga kabayan. Sa ngayon, bibigyan natin ng pansin ang isang mainit na isyu sa politika ng Pilipinas. May mga ulat tungkol kina Romualdez at Tulfo na meron sila umanong binabalak na masama kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. At ito ay naging sentro ng atensyon. Ano nga ba ang mga plano nila? Sa oras ng mabilisang pagbabago sa politika ng Pilipinas, mahalaga ang mga aksyon at intensyon ng mga kilalang personalidad na ito. Sa pagkasangkot ni Lisa Smugs, isa siyang pangalan na tila nagdadala ng maraming palaisipan sa kwentong ito. Ano kaya ang kanyang naging papel sa mga pangyayaring ito? Abangan po ninyo mga solid viewers. Salamat po. At sa mga bago pong mga mananonood dyan, huwag pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin po ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nag-iinit na balita. Ayon naman sa ating mga netizens at ayon kay Ging Velez 3712, nakakalungkot isipin kung sino pa yung inaasahan mong makatulong sa bansa natin. Nakakita lang ng limpak-limpak na tax ng bayan, ay bumahag agad ang buntot. Ang palasigaw ng magnanakaw ay isa ring magnanakaw. Hays, kakaumay. At ayon naman kay Ryan Hipulan, 1876, pinagtutulungan na nila ngayon ang Duterte porkit napakinabangan na nila. Ngayon, naniniwala na ako na manggagamit talaga ng tao para sa sariling interes. Sana palaging malakas ang ating VP at huwag panghinaan ng loob. Nasa likod kami ng mga sumusuporta kay VP Inday. Hello sa aking mga palangga, sa lahat ng mga nanonood from all over the world. This is your fair lady Maharlika. Today may bago tayong pasabog, okay? Laban dito sa mga kalaban ng bayan. Okay. So, nakarating sa ating opisina, sa ating bulwagan kung saan ay talagang tinatrabaho, okay, ni Lisa Smugs, ni Tambaloslos at ngayon kasabwat na tong si Tulfo ayon sa ating puting ahas sa pagtatrabaho kay Inday Sara. Bakit kamo? Okay? Actually, mga kababayan, hindi ko pinapanood si Senator Tulfo kasi nakukornihan ako sa kanya. At hindi ko gusto yung mga eksena niya sa buhay niya na sa show nga niya. But anyway, nakarating sa atin na prior sa budget hearing noong last month, okay? I think September 4. Okay, ano bang date nito? So prior sa budget hearing, ay napag-alaman natin, that was September 4, okay, dito sa website ng Senate, ay nag-meeting, okay, si Tambaloslos at si Tulfo, Senator Tulfo. Isa sa mga agenda nila ay itumba si Sara. Okay? So kung kayo ay supporters ni Sara, ngayon alam nyo na. Okay? Kung bakit ganito ang mga eksena. But before anything else, mga kababayan, naglabas ng survey actually ang Tangieri, okay, for 2028. Ito, Manila Bulletin. Pinost sa Manila Bulletin, sabi dito, Senator Raffy Tulfo, Vice President Sara Duterte led the 2028 presidential survey conducted by Tangieri. Senator Tulfo is now the front runner with 32.95%, closely followed by VP Sara. Yan po yung nakita natin sa Manila Bulletin. Ayan. Okay, so anyway, malayo pa eleksyon, di ba? First quarter of the year, sinabi ko na sa inyo na tinatrabaho na ni Lisa Smugs kung paano i-programa si Romualdez at ang kanyang anak for 2034, 2028, 2034. So ngayon, nagkakaroon na ng tandem, okay, behind the scene, ayon sa puting ahas, kara-report lang, na kinakausap ni Smugs ang, kumbaga, marami pang pwede mangyari, pero pinoporma nila ang Tulfo and Romualdez tandem. Okay? So wala namang problema dyan. Okay? Wala namang problema mag-tandem sila. Gusto nila si Lisa patakbuhin nila. Wala tayong problema. Kalayaan ng lahat ng mag-tandem. Pero dito mo marirealize, mga palangga, na ang politika
ay talagang madumi, sobrang dumi. Of course, hangga't nandiyan yung smart magic. Kumbaga, pagkatapos pakinabangan ang isang politiko, let's say for example, former President Duterte, 'di ba? Lahat tayo kilala na ang mga Tulfo, not only Raffy Tulfo, they're very close to the Dutertes. And now, ate yung sa ating puting ahas, they're gonna be the parang, hindi parang, tandem, ka-alyado sa pagtumba kay Sara ngayon pa lang. So, itong meeting na ito ay before the budget hearing. Okay? So, dahil nakarating sa akin, minake sure ko na ano ba nangyari doon sa budget hearing ni Inday Sara. So, pinanood ko, pinagtiyagaan ko. Actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog, but sinulat ko pa palaga kahit parang kinalaykay ng manok yung ano ko. You know me dito, sinusulat ko, tinatranscribe ko para masagot natin. Alright? Okay. So, doon sa hearing, sa budget hearing, mga kababayan, doon ko nakita na utak sabaw pala si Senator Tulfo. Utak sabaw pala talaga. Later on, malalaman nyo. Okay? Maliban sa mga drama niya dyan sa kanyang show, pero pakita ko muna dahil doon sa budget hearing, sa mga intro ni Raffy Tulfo, kung hindi ka mapanuri, kung ang hindi mo tinitignan ang o hindi mo pinapakinggan kung ano yung tinutumbok niya, malilinlang ka. Kasi pinag-usapan nila yung tungkol sa DepEd, 'di ba? Budget sa DepEd, paano ginagastos yung MOOE. And doon sinasabi ni Tulfo na concerned siya sa mga estudyante at mga teachers, and which is true naman. Dapat naman maging concerned tayong lahat. Pero sinabi niya doon sa budget hearing na kinakausap, marami daw report sa kanya ng mga estudyante at mga teachers dahil doon sa PTA, di ba? Parent Teachers Association, meron tayo lahat ng mga lahat tayo dumaan tayo sa elementarya, may mga ganun, di ba? May mga election pa nga yan sa kung sino ang presidente na magulang, may mga ganun, di ba? Doon sa PTA pinag-uusapan yung mga project na gagawin o na pwedeng i-contribute ng mga magulang sa eskwelahan. Okay? So doon sa litanya ni Tulfo, which is my point siya, totoo naman to na may mga teachers na nangihingi, okay, ng contribution sa mga estudyante, which is voluntary. So sinabi ni Tulfo doon na may nag-report daw sa kanya na kapag hindi nakakapag-contribute ang isang estudyante kasi walang pera, hikaw sa buhay, ay binabagsak ng teacher or binababaan yung grade. So yung mga nakapagbigay ng contribution ay mas mataas yung grade. Mag-agree ako dyan kasi dumaan din ako sa pagka-estudyante, pero nangyayari talaga yan. Okay? Matagal na yan. Grade 1 pa lang ako, tayo elementary, nakita ko na yan. Pero dun sa kanyang bitawang salita, lumabas siyang utak sabaw. Kasi sabi niya doon, lumalapit daw sa kanyang mga teachers, mga estudyante at mga magulang na hinihingan sila ng contribution sa mga chalk, painting, electric bills at kung ano-ano pa ng eskwelahan. Sabi ni Tulfo, kaya nga parang ipinangako daw niya sa mga magulang na kapag during the budget hearing ay talagang gagawin niya ang makakaya niya. Tapos doon sa kanyang question, actually sa committee na yon, sabi niya ni Tulfo, ngayong senador na ako, ang yabang dahil ako ay binoto, ako ay elected, binoto ako ng milyon-milyong Pilipino at ang dami kong mga followers na nagsasabi sa akin na ganito, ganyan, na kailangan marinig ang boses ng mga teachers at ay ng mga estudyante, well, teachers na rin, kasama na yon, mga estudyante, kasama pa rin yung teachers kasi may mga nagsusumbong din daw na hindi nakakarating sa kanila yung budget for MOOE, okay? Then sabi niya, ngayong senador na ako, sabi niya, gusto daw niyang may magawa. Ano ang magagawa? Ang gusto daw niya na may magawa dito sa mga reklamong ito. Okay? So ito yung sagot ni Inday Sara. Actually, he was referring to Inday Sara. Pakinggan niyo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po
nating i-implement yan, may penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung nadidesisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nagdesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng Okay, teachers. dyan na muna. Alright, sorry. Nawawala yung signal ko. But anyway, mga kababayan, tama si Inday at utak nga naman sabaw si Tulfo. Kasi, mga kababayan, ngayon senador na daw siya, anong magagawa niya? Di, gumawa ka ng bill. Isabatas mo na parusahan ang mga teacher, lahat ng mga teacher na namumwersa at binabagsak ang mga estudyante para sa hingian ng mga kontribusyon. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng, ito bago ko basahin itong mga pinagsasabi ni Tulfo dito, hindi mo pwedeng, pag may nalaman ka na si Teacher 1 ng Cagayan de Oro, okay, na nanghingi siya ng mga contribution, hindi mo pwedeng sabihin na lumabag na siya sa batas or nag-extort siya ng pera. Tama si Inday na gumawa ka ng batas. Ngayon, if you talk about na dapat parusahan itong mga teachers na ito na nanghingi ng contribution dahil ito hindi maganda, ito ay magsisimula sa corruption, buwa ka ng ina. Kayo dyan sa Senado at Kongreso, di ba bawal magnakaw? May batas tayo sa mga corruption, graft and corruption. Pero bakit nagnanakaw pa rin kayo? Lahat ng mga nagnanakaw. Ngayon, Tulfo, puro ka kasi talaga grandstanding at pa-epal dyan eh. Senador ka na, tama, gumawa ka ng batas, mag-create ka ng bill, din sa batas mo na wala na lahat ng contribution sa PTA o sa school ay bawal. Alright? Kasi nga may budget naman talaga ang DepEd. Hindi ko pinagtatanggol dito ang mga kawatan sa Department of Education, sa Senate, lahat naman yan merong nagnanakaw. Lahat ng departamento may nangungupit yan. Maaring hindi nangungupit ang secretary, pero yung mga undersecretary o yung mga nasa baba ay nangungupit. Walang ligtas lahat dito. Ngayon, sabi niya dito, ni Tulfo, sinusuportahan naman daw niya yung DepEd, okay? At sabi niya dito sa kanilang budget, kaya sabi niya na ano lang daw siya, ito sabi niya, however, sabi niya, I have some few questions na kailangan kong itanong daw kaya sa Department of Education, kay Inday Sara, kasi para magampanan niya ang kanyang duty bilang senador na nilalapitan ng mga magulang at estudyante, kasi nga daw itong mga Parents Teacher Association ay sinisingit, kumbaga hinihingian ng contribution ang mga estudyante at mga magulang dito sa CHOC, TV, electric fan, kung ano-ano pang mga electric bills para daw bayad sa janitor at sa security guard, tapos pag-repair ng CR at ang field trip. Okay.
You know what? Kung totoo ito, okay, na hinihingian ang mga estudyante sa electric bills at yung pagbabayad sa security guard, dapat tinumbok o tutumbukin ni Tulfo kung sino itong mga teachers na ito kasi sabi niya may pruweba siya. Actually, at the end of that budget hearing nila, sinabi ni Senator Pia Cayetano kay Tulfo na dapat, sabi niya, kung mayroong proof o yung may mga specific na mga taong, sinasabi kasi ni Tulfo na may nag-report sa kanya. Sabi ni Senator Pia Cayetano dito, ibigay daw sa kanila yung mga taong involved dito na naniningil para sa utility bills and janitor, ganyan-ganyan. Wala naman siyang masabi na, o sige, ibibigay ko sa inyo, ganito, ganyan. Sabi niya, kasi sabi niya na gano'n, kailangan, ang inaano ko kasi dito, yung kung ano yung magagawa ko, sabi niya, para sa mga teacher, sa mga teachers at sa mga estudyante. Okay? Dahil bilang isang senador, talagang dapat gagampanan ko ang mga dapat kong gampanan para sa taong bayan. Kaya nga doon pa lang nakikita, kung hindi ko nalaman na si Tulfo at si Tambaloslos at si Lisa Smugs at may plano kay Inday Sara, hindi ko to babalikan yung kanilang budget hearing kasi September 4 pa ito. Ngayon, tinatanong ni Tulfo dito nga kung paano nga daw siya makakatulong, 'di ba? Na matigil itong mga contribution na ito. You know what? Ito kasi ang problema, talagang corrupt ang bayan natin. Elementary pa lang tayo, talagang may mga nagpapalakas na mga magulang. Totoo yan, na mga magulang na nagbibigay na kay teacher, nagbibigay ng ganito, kunyari may galing sa abroad, bibigyan ng tsokolate, bibigyan ng pabango, tapos si teacher naman, yung anak nung nagbigay sa kanya, tataasan yung grade. Totoo yan. Nangyayari yan. Pero bakit ba nangyayari yan? Kasi nga, we all know na may korupsyon sa ating ahensya ng gobyerno at hindi exempted ang department ni Inday. Okay? Lahat ng departamento. Kaya nga, tama si Inday na gumawa ka ng batas, ng bill, Tulfo, at isabatas mo na ang mga teachers, okay, na talagang totally na bawal itong voluntary or wala namang involuntary, parang forced, di ba? Itong voluntary contributions na to. With that, may pangil yung batas. Pero dyan nga sa inyo graft and corruption, may pangil na, may batas pa, pero nalulusutan nyo pang hinayupak kayo. Di ba? How much more etong sa baba? Okay? The problem is, hindi kayang sagutin dapat ang sagot ni Tulfo doon, that's a good idea, ginang Vice President, di ba? Sige, pag-aaralan ko yan, gagawa ko ng bill at magtulungan tayo. Pero the intention ni Tulfo is very Lisa Smugs. Okay? So ngayon dito, sinasabi niya na may ebidensya daw siya. Okay? Pero ayaw niyang tumbukin. Sino yung mga ebidensya mo? I-submit mo kung may ebidensya ka na may mga naniningil na ganyan-ganyan o nag-extort ng pera. Yun ang sabi sa'yo ni Senator Pia Cayetano, ibigay mo sa kanila, i-submit mo at puntahan. Kung talagang forced, kumbaga, ang ginagawa nitong mga teachers na ito. Okay? Kaya nga sabi ni Inday kanina, sasagutin ka, kumbaga, yung tanong mo kung paano ka makakatulong, gumawa po kayo ng batas na bawal o hindi dapat naniningil ng voluntary contributions. Okay? Voluntary contributions. Tapos sabi ni Inday, pwede naman natin i-implement yan. Okay? Kapag may batas na at bigyan ng mga penalties, itong mga teachers na naniningil ng contribution kung may batas nga naman na nagbabawal dito. It's like, pag ginawa nila yon is extortion yon. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ulitin ko nga may batas nga sa graft and corruption. Pero bakit pa kayo patuloy na nagnanakaw dyan sa Congress, sa Senado at sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Di ba? Tulfo? Ngayon, sabi ni Tulfo, okay, hindi daw dapat daw kapag nagmi-meeting, okay, sabi ni Tulfo, siguro kapag nagmi-meeting, yung mga parents and teachers, sana merong DepEd doon, representative. Sabi ni Senator Pia Cayetano sa kanya,
mayroon pong teacher, kaya sabi niya, ang ibig po sabihin ng PTA is Parent Teachers Association. So, teacher, 'di ba? Teacher is under Department of Education. Teacher 'yun eh. Tapos supla na naman si Tulfo doon. Parang in-educate siya ni Pia Cayetano, ni Senator Pia Cayetano, na mayroon ng representante doon. Parent Teachers Association nga eh. Ito nga ang ibig sabihin eh. Parang gustong ilagay sa utak na ito ang ibig sabihin ng PTA. So definitely, meron ng representante. Ang DepEd yun, yung teacher. Yun po ang ano nila. At saka sinasabi ni Inday, na yung PTA daw, yun nga ay guided, okay, ng mga rules or, guidelines kung ano yung mapagdedesisyonan ng mga teacher na mga proyekto. Alright? So, you know what? May chika ko lang. Kahit dito sa Amerika, mayroon ditong voluntary, like ngayon, magti-trick or treat yung aking apo. O, may natanggap kaming sulat na if you're kung okay lang sa iyo or you're willing to share, like yung mga loot bags, magdala ng mga candy, magdala ka. Kasi kung pamimigay sa kapwa bata, o kanino man ipamigay, sa teacher, may ganon. So, voluntary yun. At hindi ako magdi-disagree sa voluntary. When you say voluntary, yung meron lang kakayahan. Kapag meron kayong mga napag-usapang mga project between parents, teachers, and students, wag lang yung pag hindi nagbigay yung estudyante, kahit matalino ang estudyante, ay ibabagsak ng teacher. O kapag ang estudyanteng ito, kunyari lumalaban sa honor student, 'di ba? Hindi lang siya nakapagbigay ng contribution. May mga teachers talaga, pero hindi naman lahat ng teachers ganun. Meron din talagang jejemon na teachers na talagang pinupolitika ang mga bata. Like ako nung nag-aaral ako. In fairness, aminado naman ako. Nagrereklamo ako sa nanay ko. Sabi ko hindi siya dapat na maging first honor. Elementary, mas matalino ako sa kanya. I was young. Kinausap ng nanay ko yung teacher. Elementary ako, hindi ko nasabihin ko anong grade kasi malaman ng mga classmate ko. Ano sabi ng teacher? Sabi niya kasi yung anak mo, kung saan-saan pumupunta, 'di ba? Yung bunganga, parang palaka, ayaw manahimik. Totoo yun. Sabi ng nanay ko, sabi ni teacher, ganito ka daw, ganito, makalikot ka daw, dadadadada. Sabi ng nanay ko, totoo ba yun? Sabi ko, tuod. Tinuod man. Tuod. So, during that time, sabi ng nanay ko, wag na tayo magreklamo, mag-behave ka na lang. Totoo yun, mga pala, bigla ko naalala yung element. Yung ate ko, may ganun din siyang issue. Di ba? So, ako naman, hindi dahil sa nag-contribute ako, pero dahil sabi nga, sabi nga ng teacher ko, ng elementary ako, alam to ng mga classmate ko, yung anak mo, dalawa ang ribbon pa nun eh. Sabi ng, actually sinabi sa akin, isa kong ribbon, most talkative. Sumbong na naman ako sa nanay ko. Sabi ng teacher ko, dalawa daw yung ribbon ko, most talkative daw, ganyan. Tapos drama na naman ako na, gusto ko magpakampi sa nanay ko. Sabi niya, wag ka na magreklamo, totoo naman. Anyway, so those were the days. Okay, so balik tayo dito kay Tulfo. So ngayon mga palangga, sinasabi ni Tulfo na, inaano niya na gumawa ng aksyon ang DepEd na mapigil itong voluntary contributions na ito. Alright? Na dapat wala nang ganito, dapat nakakarating ng budget sa mga teachers, yung sa MOO. Mag-a-agree naman ako doon. Wala naman tayong problema doon. Ngayon, nasa mga kamay mo nga, hindi ka pwedeng bukang-bukang kang lang yung bunganga mo dyan, tapos wala kang gagawin. Parang magpapasikat ka lang sa iyong audience o sa iyong followers. Kasi napansin ko, lagi niya palang sinasabi, sa Senado, pinagmamalaki niya lagi yung followers niya na milyones. My God! Ngayon, dahil sa kaka-push niya, and it's okay to push na maging mapanatag ang mga guidelines o ang mga dapat ginagawa ng ating mga teachers. So ngayon, nagsalita yung Yusek ni Inday na sinasabi ni Yusek na Inday, si Yusek Escobido, sabi niya maglalabas po kami ng memorandum at directive to all schools. So biglang nag-interject si Inday. Alam mo, hindi ko masyado napapanood si Inday. Alam mo, sa totoo, hindi ko siya napapanood. Pero I think from now on, lagi ko siyang panonoorin kasi talagang siya yung makikita mo na
itong Inday na ito, akala ko kasi dati, parang, kasi hindi siya Tagalog, 'di ba? Nahihirapan siya magsalita ng Tagalog, parang mabagal. Nung nagsalita siya dito, nung parang inagaw niya yung statement ng kanyang undersecretary na maglalabas kami ng memorandum and directive to all schools. Sabi ni Inday sa kanyang USEC, sabi niya, we take note. Sabi niya, we take note of your advice. Sabi niya kay Tulfo. But USEC, sabi niya, you don't answer. Sabi niya, you don't sign department orders. Sabi niya, we take note of your comments. Bakit sinabi ni Inday yun? Na huwag kang sasagot. At sabi niya, sa kanyang USEC, you don't sign department orders. Doon ko nakita, smart girl. You know why? Kasi ang kanyang USEC, hindi naman talaga magre-release ng memorandum yun. Si Inday ang magre-release kasi siya yung secretary. Okay? So ngayon na-misinterpret na naman ni Tulfo, utak sabaw na naman siya. Okay? Kasi ang sinasabi ni Inday, sige, yung mga concerns mo dito, ay ayusin namin. Pero ikaw, undersecretary, in a nice way, hindi naman niya binoljak yung kanyang DepEd. Pero right there and then, sabi ni Inday, you don't sign department orders or curriculum. Ngayon, mga palangga, mahaba yun. Okay, ngayon, sabi ni Tulfo, ni Senator, sabi niya, but Your Honor, sabi niya, you must answer these questions. Because ito yung question po, galing sa mga magulang, mag-aaral, kami po, sabi niya, sa mag-aaral. Kasi po, I told them, talagang na naman siya, parang feeling concerned talaga. Sabi niya, I told them na hayaan niyo, pagdating ko doon sa budget hearings, doon sa budget, sabi niya, i-raise ko ito. Kung hindi niyo ako pagsasalitain dito, sabi ni Tulfo, kung hindi niyo ako pagsasalitain dito, no. Hindi sinabi ni Sara na mabuwag kang magsalita. Ang minimin niya, yung kanyang undersecretary, na huwag ka mag-decide, ako na mag-explain ng sinabi ni Inday Sara na as an undersecretary, si Yusek Escobedo ng DepEd na wala ka sa posisyon na sumagot kasi hindi ikaw ang nagsasign ng department orders o yung memorandum. So sabi ni Tulfo dito, tinwist na naman niya, pinatatahimik daw siya. Sabi ni Inday, okay, pinagsasalita namin po, sabi niya, pinagsasalita naman po kayo. Sabi ni Inday sa kanya. True. Hindi mo naintindihan yung sinabi ni Inday na hindi dapat sumagot yung undersecretary niya na akuin ang trabaho ng isang secretary kasi nandoon siya. Kumbaga parang pinaalalahanan lang niya na trabaho ko yan, ako dapat yan. Parang ganon. Tapos sasabihin ni Tulfo, pinatatahimik daw siya. Fake news yun dong. My God, yung pala nagsikreto na kayong meeting ni Tambaloslos para boljakin nyo si Sara? Naniniwala ako na bawat ahensya ng gobyerno may magnanakaw. Walang exemption. Pero just to attack Inday Sara, dahil binasbasan ka ni Lisa Smugs at kayong ni Tambaloslos, ayan ang intention, ngayon pa lang nagtatrabaho kayo, you're not gonna win. I am for the truth. Nung kampanya pa lang, di ba? Lagi kong sinasabi, I am for Kuting, I'm not for Sara. Pero sa ginagawa nyo, pasikreto, then, tignan natin. Huhubaran natin ang mga sabaw-sabaw ninyong utak. Katulad na lamang Tulfo, ang ginawa ninyong stage luggage na 50 million luggage dyan sa airport. Yung pagbubulyaw mo sa mga taga-NBI, yung pagbubulyaw mo sa mga pulis sa airport. Galit ako sa mga pulis na magnanakaw o sa mga taga-NBI, but hindi lahat. Wala kang karapatan magbulyaw-bulyaw. And nananawagan ako, for sure, yung mga sinigawan ni Tulfo ng taga-NBI at mga pulis sa airport, mag-imbestiga kayo na itong 50 million worth ng luggage, very Lisa Smugs, and very Tambaloslos. Remember the 3 billion heavy luggage? Okay, connect yan. So anyway, you people, kayo dyan sa NBI, ang kalaban lang namin dyan yung mga tiwali, yung mga mabubuting puso na para sa bayan, kakampi kayo ng mga maharlikang palangga dito. Kung ako sa inyo,
Apaka-obvious na itong 50 million worth na iniwan ng hitad sa airport. Okay, 50 million na luggage. Sabi ko nga, walang buang o may saltik o siguro bangag lang na mag-iiwan ng 50 million worth na luggage na ganun-ganun na lang. Na-report na natin yon. And also, dinideclare dapat yun. You're allowed to bring malaking amount na ganyan. You have to declare. Na-declare ba yan? From Cagayan de Oro, papunta sa Maynila. Okay, tayo dito sa topic. Baka mawala ako. Okay. Ngayon, sabi ni Sarah, pinagsasalita naman kayo. So sabi ni Tulfo, sinasabi niyo po, wag po, sabi niya wag daw pong sagutin. Okay? Wag sagutin. Para sinasabi ni Tulfo, kasi sinasabi mo sa USEC mo na wag akong sagutin. So sumagot si Senator Pia Cayetano. And si Smarta, sabi ni Pia Cayetano, okay. Sabi niya, hindi ang ibig sabihin no na wag kayong sagutin. Sabi niya, my understanding, sabi ni Pia, na instead of, sabi niya, Biffy would like to answer instead of USEC. See? Sabi ni Pia Cayetano na hindi ibig sabihin ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, na wag kayong sagutin. Na wag sumagot si USEC, instead si Sara. See, pareho kami ng understanding habang pinapanood ko ito, mga palangga. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay? Ano ba yung mga sinasabi ni Tulfo dito? Okay? Ito si Inday. Okay, sabi ni Inday nga, tungkol dito sa mga voluntary contributions na to, pwede naman talaga ipagbawal. You know? Basta gumawa kayo ng batas. Okay? Basta gumawa kayo ng batas at i-implement natin. Sabi ni Tulfo, unang-una po, wala po akong kapangyarihan na matigil yan. May kapangyarihan ka. Gumawa ka nga ng batas, sabi ni Inday. What's the point na nakaupo ka dyan? Na ayaw mong gumawa ng bill. Pagtrabahuin mo yung mga staff mo. Gumawa ng bill dahil concerned ka mo sa mga estudyante, sa mga teacher na pinagbo-voluntary contribution. Then dapat September pa lang, gumawa ka na ng bill, magtrabaho ka na. And I will support that, na wag na magkaroon ng voluntary contribution para fair and square. At lahat ng budget, ibigay sa mga estudyante. Gumawa ka, nakagawa ka na ba? Ano pa sabi mo dito? Sabi mo, wala kang kapangyarihan. However, sabi niya, meron pong kapangyarihan ang DepEd na ipatigil po ang tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Actually, sinabi dyan ni Inday, ni Senator Pia Cayetano, na may meron memorandum na tungkol dyan. Pero ang tanong ko nga sa iyo, Tulfo, kung gusto mo talagang ipatigil, gumawa ka ng batas. At kung ang mga batas natin sa Pilipinas ay powerful na pag ginawa mo ang batas na itigil ang panghihingi ng kontribusyon, ay totally sundin lahat ng mga teachers, ang ganda na sana ng Pilipinas. Jutang Genemis, may batas sa Pilipinas na huwag kayong magnakaw. Yung mga confidential fund, yung MOOE, di ba? Yan na nga lang ang hinihingi at sinisigaw araw-araw ng aking BFF, okay, na si baby girl Sas Rogando na, and also Pangulong Duterte, na lahat kayo sa Senado, sa Kongreso, ilabas ninyo ang audit, itemized, kumbaga detailed audit ng inyong mga MOOE at ang inyong mga pondo. Ba't hindi nyo gawin? Hindi lang yung magpapasikat ka na you're concerned sa teachers and concerned sa mga estudyante, but you don't care about Michael Ma na inappoint ni Kuting bilang isang special envoy sa China? Sige nga. Pag-usapan natin ang pagmamahal sa Pilipinas. Tumulad ka nga sa isang maharlika na lahat dito, binoboldyak ko. Whether dati kong kakampi, whether sino man yan, boboldyakan ko, wala akong pakialam. Kasi wala akong utang na loob sa mga taong binoboldyak ko. Whether friends ko sila dati, pag nasangkot sila sa dati sinusuportahan kita eh. Di ba? Magsalita ka rin kung bakit inappoint ni Lisa Marcos at ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Marcos Jr. ang isang pinangalanang smuggler dyan sa Kongreso na si Michael Ma.
Di ba? If you are really concerned dito sa mga teachers na to, at tama si Senator Pia Cayetano, mag-submit ka sa DepEd, mag-file ka ng complaint dun sa mga sinasabi mo na nagsumbong sa'yo na mga teachers na nanghihingi, tapos binabagsak ang mga teacher, bawal yan. Teacher, ibabagsak mo ang estudyante dahil hindi nagbigay ng voluntary ng contribution. Kung talagang may datos ka, ibigay mo at papaimbestigahan. Wala kang ibigay kasi chika-chika boom-boom lang. Parang yung ginagawa mo sa iyong programa. Na, mga pulis yan, ganun-ganon. Sanay ka kasi na manira ng pamilya. Sanay ka kasing pagsasabungin ang mga pamilyang, mga mag-asawa, magkabit, mag-ina, maglahat. So cheap. Pinagkikitaan mo ang katsipan at pag-exploit sa ating mga kababayan. Ulitin ko ulit. Namimili ka nang i-exploit mo dyan sa programa mo kasi magbabiral dahil yun ang target ng mga marites. Lahat naman tayo chika bumbum at chikadora. Pero kapag ang kalaban ay sa gobyerno na at ang kalaban ay may power, may negosyo, bahag ang buntot mo. I challenge you. If you love your country, if you love these people na sinasabi mo, mga farmers, magsalita ka. Open an investigation for Michael Ma na inappoint ni Marcos Jr. na special envoy to China. At isinikreto, hindi in-announce, hindi pinablicize sa dyaryo, sa presidential communications, at bawal may nilabag silang batas. I challenge you, if you really love your country, magsimula ka. With that, papalakpakan kita. Pupurihin kita everyday sa channel ko. Kasama ang mga palangga. Tama naman to eh. May point ka naman dito eh. Na dapat, may point ka naman na ang mga teachers talaga, may ganito talaga, ito talagang sistema hanggang ngayon nangyayari ito. Tapos magre-request na dapat may DepEd doon na representative. Nga yung teacher, if you talk about DepEd coming from the office of the DepEd aside from teacher, that's another expenses ng bayan. Ang sabi niya, dapat daw buong Pilipinas, utak sabaw naman yun dong. Utak sabaw yun. Yung bawat opisina magpupunta doon tuwing PTA. Katsipan yun. That's very Lisa Smugs. Okay. Ngayon, sabi niya dito, so nasupla na naman siya ni Pia Cayetano, na hindi yun ang ibig sabihin ni Inday Sara na pinatatahimik ka. Ang sinasabi ni Inday Sara sa kanyang undersecretary, ito words ko to, expound ko lang sa inyo, na wala ka sa posisyon, Yusek, na magsalita. Let me do the job, parang ganon. Okay, hindi ka pinatitigil. Ano yun? Victim ka na naman. So yung mga follower mo na hindi masyado maarok, yung ibig sabihin, ay si Tulfo, pinatahimik ni Sara. Versus hindi ka pinatahimik, sinupalpal ka. Kasi hindi mo kayang, you can't comprehend the simple words. Tangina. Alam mo lang, yung mga away-away din sa kalye. Sabi ni Susan, he wear designer's clothes. That's okay na mag-wear siya. Pero yan, sabi nga may nag-comment siya kanina, pamigay mo na yung imbis na magpabongga-bongga ka daw ng sapatos, ng mga drama-drama, kung mahal mo ang mga mahirap, ibigay mo lahat. Kasi bilyonaryo ba siya? Bilyonaryo daw. Ngayon, sabi ni Scott, 08, tama ka Marla, hindi mabuting ehemplo ang programa. Hindi talaga mabuting ehemplo, hindi ako nanonood yan. Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong ibuyang-yang ang problema ng pamilya ninyo. Mag-away man kayo, later on magbabati kayo. Believe me, magbabati at magbabati kayo. Pero napagkitaan na ang buhay ninyo at forever kayong, imagine mo, malalaman ng kapitbahay ninyo, yung mga kaletsyahan ninyo. Unless if you're, willing to, kanya-kanya naman tayo. Kung gusto mong ibuyang-yang ang buhay mo, fine, you go to Tulfo. Pero later on, mapagsisihan mo at bibigyan ka lang ng pamasahe ni Tulfo, bigyan ng pamasahe ng 5,000, pero pinagkitaan ka ng 1 million, think. Okay? Ngayon, sabi ni Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, sabi nga ni Inday kanina, sabi niya, what you could do para maiwasan to, para ma-prevent ito, you passed a law. Inulit-ulit ni Pia Cayetano,
para maiwasan itong voluntary contribution na ginangal-ngal mo, na sinasabi mo na may mga binabagsak na estudyante, mag-create ka ng bill at ipasabatas mo na para wala na kung may mangingikil pa rin. Oh, that's the word. Kung manghihingi pa rin ng mga teacher, kasi hindi naman talaga naiwasan yan. Hindi natin masi-zero out yan. So, meron tayong batas na ibabanda dito sa teacher na to. Hoy, teacher, eto ang batas, Artikulo 4.4, huli ka, paimbestigahan ka, dadadadada. Hindi ka pwede magngal-ngal lang. Dapat ang DepEd may ganito, ganyan, ganyan. They can issue memorandum. Tama, si Inday, tama si Pia Cayetano. Pero mas maganda yung batas. Sabi ko nga, may batas nga sa graft and corruption, pero patuloy pa rin kayong nagnanakaw, lahat kayong magnanakaw dyan. Kaya nga dapat may batas para gurgurin ang mga magnanakaw para siguro wala nang, dapat may batas na bawat pag nineknok nyo, 100,000, utod ang tudlo, utod ang kamay, mga ganon. 200,000 ninakaw, putol, tignan ko lang kung may magnanakaw pa. Diba? Alam mo, lahat kayo dyan, putol. Diba? Tapos yung pinaka-maximum, gurgur. Oh, tignan ko lang kung may magnakaw pa mga yawa mo. Oh, tapos ito nga sabi niya, ano kaya? You know what? Very sabaw. Sabi ni Tulfo, ano kaya? Alam mo, nakakalungkot, no? Kung matututukan ko lang lahat ng mga senador na to, mararami tayong mahuhubar ang mga sabaw ang utak dyan. Sabi niya, ano kaya tuwing meeting ng PTA? Nandoon yung mga taga-DepEd para ma-monitor nga yung meeting. Tapos sabi niya, hey, meron kaming memo dyan. Sabi niya, na bawal yung mga usapan ng mga project na yan. Ayun nga, sabi ni Pia, meron namang, in-educate nga siya na ang PTA, ibig sabihin, Parents Teachers Association. Tapos sabi ni Tulfo, yeah, may principal pa nga eh. Minsan, lulusot pa eh. Yeah, may principal pa nga minsan eh. Ano sabi dito? Sabi ni Marga M, only Sara kung makalaban sa Makabayan Black, mga CCP-NPA na kinabang sa stocks dapat silang sipain. Exactly. Bakit hindi kinukundi na yung CPP-NPA na yan ni Tulfo? Hypocrisy to the highest level. Tapos sabi ni Tulfo, dapat may nagmo-monitor. Suggestion ko po. At dapat talaga, sabi niya, suggestion daw niya sa DepEd. Okay? Na kasi sabi niya, may mga nagre-report sa akin, may mga ebidensya ako. Kaya nga, siguro nakulitan na to si Pia Cayetano. Sabi niya, you could give the specific complainants. Okay? Para mapuntahan, sabi ni Pia Cayetano, para mapuntahan namin yung mga school na sinasabi mong nag-violate. Okay? Tapos sabi naman ni Tulfo, dapat ang sagot doon, kung ako si Tulfo, sinabihan ako ni Pia Cayetano, oh, Maharlika, Senator Maharlika, mukhang bagay, bagay ba yun palangga? O sabi ko nyari, ako na doon, sasabihin ni Cayetano ni Pia Cayetano sa akin, oh, Senator Maharlika, okay, di ba may ngal-ngal ka, may reklamo ka, so ibigay mo sa amin yung complainant, ano sasabihin ko kay Pia? Sure, Madam Chair. Okay? Ito po, actually, nakahanda na ako. Ito na, pulido na. Sandamakmak yung ebidensya. Ito po ang mga testimonial ng mga reklamador na teacher at complainants. Actually, reklamador. Complainants and, teachers and parents and students. O, ito na po. Boom. O, di ba? Ibig sabihin, Boy Scout ka. Laging handa. Actually, Girl Scout ako dati. Kaya lagi akong handa. Anyway, so sabi nito po, ang sagot lang niya palangga, ang reklamo nga po ng parents ay sinasabing voluntary contribution. Bumalik na naman siya na inaamin na nga po ng DepEd na may mali talaga. Sabi niya tulad po ng, inulit na naman niya tungkol sa CHOC. Oo nga, may reklamo nga, di ba? Ang sabi nga ni Senator Pia Cayetano sa'yo na ibigay mo yung mga specific na complainants. Tapos babalik ka na naman sa generalization mo na may nagre-reklamo. Bawat sulok may nagrereklamo talaga. Imagine mo buo, Luzon, Visayas, Mindanao, may nagrereklamo. Paano mo masususog yun? Kung magsasalita ka lang sa Senado na, may nagrereklamo kasi lumabas kasi ito, mga nagme-message sa akin sa Facebook page ko, meron akong ilang million ba ang followers? Meron akong million followers, naririnig ko, nababasa ko kasi ito eh. Sabi nga sa Attorney Pia Cayetano sa'yo, ibigay mo ang detalye ng mga reklamador or complainants. That's the right thing to do. Hindi kasi, may nagrereklamo talaga eh. Ganito. Jutak sa mga jutang Jenemes.
Kaya sabi ni Pia sa'yo, mag-create ka ng bill para maipasa at talagang mabigyan ng parusa itong itong mga taong ito. Sabi ni Sarah doon, and regarding the MOOE, we will submit. And this was September 4. Tapos sabi pa ni, nakakatawa si Tulfo, sabi pa ni Tulfo, kasi may mga nagsasabi sa akin na yung pati daw yung sa test tube, may 500 billion budget daw. Natawa nga si Pia. Sabi niya, ako na po magsasabi sa inyo, ano sabi niya, test tube, 500 billion budget? Walang budget na ganun. So sinasabi ni Tulfo na meron daw 500 billion pesos na allowed budget ang DepEd. 500 billion budget. Sabi niya, hanapin niyo kung merong 500. Ilan ba budget ngayon ng DepEd? Ilang billion? 48 billion. Okay? So 48 billion, I believe, right? Kung tama, correct me if I'm wrong. So ang budget ng DepEd, dito pa lang makikita mo na. Well, actually siya nagsabi nun si Tulfo. Sabi niya dito, okay, sabi ni Tulfo, ito Tulfo, sabi mo sa intro mo, I would like to put on record by manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our VP Sara Duterte. Sabi mo, however, I have some few questions na kailangan kong erase kasi if I don't do it, that will be, sabi niya, that I'll be remiss, okay, of my duty as a senator, na hindi na magagampanan niya ang kanyang duty as a senator kasi nilapitan ako ng mga magulang at estudyante na mga mahirap, mga tricycle driver, sabi niya, kasi malaki ang budget ng DepEd, okay, sa MOOE. Magkano budget ni Inday ngayon? I forgot to check. But anyway, sinabi niya doon sa hearing na mayroon daw budget na 500 billion para sa test tube. See? Palpak na naman yung writer mo. Okay? Dapat, presence of mind, darling. Kapag nandiyan ka, huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Walang 500 billion para sa test tube. Kaya sabi ni Pia, ako na mismo magsabi sa'yo, walang budget na 500 billion. Okay? Tapos, ang sagot niya dito, dahil nasupla na naman siya, kasi if you really know what are you talking about, ako kung alam ko sinasabi ko, kahit gumulong-gulong tayo, paninindigan ko kung factual ang mga binibitawan kong salita dito. Ngayon, dahil sinuplasan ni Pia Cayetano na there's no such thing as 500 billion budget for the test tubes yung sa mga laboratory sa school, public school. They're talking about the public school kasi DepEd. Ngayon, bigla siya naman nag-segue. Sabi niya po, pwede po ba ipastop na natin yung voluntary contribution? Kasi ako naman po, suportado ko naman, ganyan-ganyan. No. Kung ikaw ay knowledgeable sa binibitawan mong salita, na if you know for a fact na may 500 billion test tube, ganito ang tamang sagot, Tulfo, ng isang Senator Maharlika. Excuse me, Your Honor. Here's the document na may budget ang DepEd ng 500 billion test tube. This dated, here. Ganon. Nung nasalpok ka, nasupalpal ka, iikot ka na naman, babalik ka na naman sa voluntary contribution. You know what I mean? Hindi kayo magwawagi. Okay? Yung pala, may hugot pala yung iyong pagtira kay Inday Sara. May hugot pala, may pinoporma na kayo, di ba, ni Tambaluslos, kung sino sa inyo ang magiging presidente o vice president sa 2028. Imbis na magtrabaho kayo, lahat kayo, kung talagang kayo ay para sa Pilipino, simulan yung trabahuin at ipaliwanag sa taong bayan ang ginagawa ni Kuting ng Norte na pag-a-appoint sa mga smugglers na kanyang special envoy to China. Bakit ayaw nyo ipatawag ang mga smugglers? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nagsasalita sa inyo, ni isa sa inyo dyan sa Senado at Kongreso, o ipatawag si Kuting, ipatawag si Lisa Smugs, ipatawag ang Presidential Communications na paano nakalusot ang appointment ng isang tinaguriang smuggler na pinangalanan ng Kongreso na si Michael Ma, na si Jung 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 Jung, para hindi natin nakakalimutan mga kababayan si Jung 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 Jung. Ito. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support.
Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, ito pa. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, Special Envoy to China. Oh. Mga kababayan, sa kapapasok lang sa channel ko at nakakilala lang sa akin, mali ba ako, mali ba kayo, na kailangan nating imbestigahan dyan sa Senado, Kongreso, paano nakalusot ang appointment ni Marcos Jr., Kuting ng Norte, at Lisa Ahas Araneta Smugs sa taong ito na hindi nila in-announce, walang publication. Lahat ng mga appointments sa gobyerno dapat may publication. Dokumentado. Hinanap ko na yan, pinakita ko na yan sa inyo. Wala. Yan dapat Tulfo, lahat kayo mga judgemon kayo dyan sa Kongreso at Senado, ipatawag itong taong ito, ipatawag ang Presidential Communications, ipatawag pati media. Bakit sa isang media walang nag-ulat niyan? Tapos mag-grandstanding ka, Senator Tulfo. Ngayon, nagsisimula na kayo mag-stage ng mga luggage robbery. Nakita niyo, robbery dyan sa airport. Pinagsisigaw-sigawan mo pa ang mga taong mga police at taga-NBI na hindi nila ginagawa ang tama. Ulitin ko ulit. Yung di alam ang sinasabi ko, go back sa channel ko. Look for that video. O kahit puntahan niyo yung kanyang channel na nagpalabas sila na may nanakawan na 50 million worth ang halaga ng luggage. Hindi dumaan sa custom, walang declaration. Then also, obvious na obvious, sabi ko nga, walang syunga. Unless nabangag ka ng 50 million mong halaga ng bag, iiwanan mo na walang properly endorsement doon sa driver. Di ba, mga kababayan? So stage, kasi bakit natin nalaman? Dahil may nagbulong din sa atin na magkasabwat si Tulfo at ang kanyang lawyer partner. Kagabi, nagkamali ako ng pangalan. Alam mo naman ang lola niya, pag galit na galit, nagtitwist ang dila ko. Okay? Na si Attorney Villamor. Okay, nabanggit ko yata, Villamayor na karaan. So sounds like, okay? So ngayon, ayan. Ngayon pa lang, tinatrabaho nyo na kung paano lalo nyo linlangin ang Pilipino. Walang siraulong mag-iiwan ng kanyang luggage. Mga kababayan, pakita natin uli. Okay, pakita natin uli sa inyo. Ay, ba't ganyan? Okay, dito na lang. Ay, ba't baliktad? Sorry. Ayan, yung babae yan. Iniwan yung luggage yan ng ganun-ganun na lang. It should be like this. Teka, ulit lock natin. Okay, dapat nakalock to eh. Okay. Nasa na lock? Anyway, nakita nyo na yon. Hindi ko man-lock. Bakit wala? Bigla nawala yung lock dito. Ay, ito. So, ito na. Huwag dyan. Ulitin natin. O, yan. Panoorin nyo ulit. Okay? Yan kay Tulfo yan. Iniwan ang 50 million luggage. Okay? O, yan, iniwan mo lang. Anyway, tumimbre sa atin ang dating kaibigan at abogado nitong si Villamor. Stage ang lahat. And I challenge people from NBI. I challenge you dyan sa airport. Okay? Na imbestigahan ang babaeng ito, kasi after that, pinopromote ang kanilang produkto at promote si Tulfo. Then, ang nagsole ng luggage na yan ay asawa nung kumuha nung luggage at binigyan nila ng 1 million. Walang syunga. Okay? Walang syunga na taong magnanakaw na ang intention is to nakaw na hindi niya bubuksan ang bagahe 3 weeks after kasi October 1 na nangyari yan. Nagnakaw ka, kung talagang magnanakaw ka, ang intention mo, kunin yung luggage na yan. Tapos naka-preserve. Naka-preserve for 3 weeks. Are you freaking kidding me? Saan ka nakakakita? Nagnakaw ang isang taong na talagang kung totoong magnanakaw. Intact. Then, intact, 3 weeks.
Tapos ang mga interview ni Tulfo, magkakasabwat sila dyan ng kanyang mga tauhan, yung si Villamor nga, Attorney Villamor, ayan. Pati pala yung babae, kakilala nila, ka-business partner niyo pa. Ang sabi na kapag pag naibalik lang ang kanilang luggage, kasi mukhang hindi naman masama ang kumuha ng kanilang luggage. Kaya anong unang vlog ko, how did you know na hindi masama ang kumuha ng luggage? Kilala niyo siya? Definitely kilala niyo siya kasi stage. Di ba? Walang magnanakaw na 3 linggo kung ikaw ay uhaw at ikaw ay ang duty mo dyan sa airport ay talagang magnakaw. Excited ka na buksan ang luggage. Criminal instinct yan. You know, robbery instinct yan. Unless na stage nga. Tapos, ano sabi ng babaeng hitad na nag-iwan ng kanyang luggage? Salamat sa mga dasal ninyo, dasal na naibalik. Ano yun, namatayan ka ba? Yung luggage ba? Patay ba yung... ano yun, nawala? Tao ba yun? Na ipinagdasal ka? Tapos umiyak? Mga palangga, walang luha? Anong kadramahan yan? Huwag yung gawin tanga. Sabi ko sa'yo, Senator Tulfo, hanggat kayo ay nagpaplano para sa inyong mga kasinungalingang stage, kumita ka na eh. Kumita ka na sa panlililang sa Pilipino. But this time, tututukan kita. Ngayon na nag-ikot-ikot na kayo ni Tambaluslos, tututukan ko kayo. Pagtsatsagaan ko at maglabo ang mata ko. Labo na nga eh. Para pakinggan yung mga utak sabaw nyo dyan sa Senado. Yeah, mga kababayan? Dahil pa si Charito Solis, sabi ni Pedro Hill. Scammer na ngayon si Tulfo. Pray kita. Okay? Ano yun? Pray kita. Okay. Dito sa Ilocos Norte, Ma'am, talamak ang vote buying ng Team Marcos sa barangay. 1,000 pesos per voter at watchers lang ng mga Team Marcos din ang may orientation. O talaga sa barangay? Pakisend nga palangga. May email kayo sa balitangmaharlika@gmail.com. Magbabarangay election na. Kung may nakita kayong anomalya, is-share nyo sa akin balitangmaharlika@gmail.com para ma-expose natin yung mga yan. Okay? Mambubudol si Tulfo, sabi ni Enjoyed. Okay? Ipatulpo si Tulfo. Ipamaharlikan nyo. Okay, ipatulpo, ipamaharlikan nyo. Diba? Sabi ni Cosme, Famas Awardee. Okay, akala maganda yung nilulutong script. May makita bang hindi nilalagyan? Sabi ni Alfonso Arellano, akala maganda yung nilulutong script. May makita bang hindi nilalagyan ng pangalan ng may-ari na nagbabiyay sa kayang aeroplano? Well, yung luggage, ako walang pangalan yung carry-on luggage ko, but definitely may mga gamit-gamit ka. Minsan wala. Pero ibig sabihin mga palangga, common sense. Walang tao, kahit pinakamayamang tao sa buong mundo na may laman, i-convert natin like $800,000 yung 50 million pesos niya, di ba? Yan ang conversion niya, I think. Walang tao na may bit-bit na ganung kahalaga na basta iiwan mo lang na walang proper endorsement sa driver mo. And the fact na ang airport natin ay pugad ng mga kawatan, not only yung mga tiwali dyan sa airport, yung mga nakatambay pa. This is so staged. Attorney Villamor, ha? Tangay na, buhay pa kayo, sinusunog na kaluluwa ninyo. Ngayon, Tulfo kulto, sabi ni Rebecca Ugata. Sabi nila, mas maganda daw ginagawa ni Tulfo kaya naibalik at hindi daw drama, sabi ni Rot Agbong. Ito, sagutin natin yan, Ruth. Okay? Unang interview, sinasabi nila na hindi masama ang tao na kumuha, basta makipagsundo lang sa kanila. Pangalawang interview, nahuli na raw, okay? Not nahuli, may information na raw doon sa nakumuha ng luggage at makipagsundo naman, makipag-usap na lang at bibigyan pa ng reward. Then, ang sususugin nila ang pinagbentahan o pinagsanglaan because of the anti-fencing law. And at the end of the interview, pinromote si Tulfo na dapat gumawa ka na i-amend na natin yung batas sa anti-fencing law. So, ganun. Then, lumabas at isinoli na. At ang nagsoli ay ang mismong asawa ng sinasabi nilang magnanakaw o kumuha. Imagine mo, nagnakaw ka na, nabigyan ka pa ng 1 million award. Kaya kung ganyan ang sistema, I encourage pala na magnanakaw. Hindi ako. Ikaw, Tulfo, encourage mo ang mga tao. Ayaw ko maging part ng katarantaduan nyo. I-encourage mo ang lahat ng tao, oy, mag-abang kayo dun sa airport.
Magnuwa kayo ng mga bagahe, then magpa-report kayo kay Tulfo, then maghingi tayo ng reward. At isole, yung nagnakaw, yung asawa, yung mga anak ang babalik. Logic, palangga. Walang tangang Pilipinong maniniwala dyan. Kung naniniwala pa yan, di pa nila naririnig yung bunganga ni Maharlika. Pero but the moment na marinig nila yung bunganga ni Maharlika, mag-iisip yan. Nagnakaw ka na, na-rewardan ka ng 1 milyon? Mag-isip nga kayo. At saka yung iyak-iyak, walang luha. Oh, tapos sabay promote ng produkto. Nagnakaw, hindi at saka dapat, kung talagang Tulfo, para ka sa kapakanan ng batas, kasi gumagawa kayo ng batas, hindi mo ito tolerate ang pagnanakaw. Bigyan mo ng leksyon ang taong ito na kumuha ng bagahe ng BFF mo. Hindi pwedeng patawarin na lang natin ang mga taong nagkasala kasi hindi sila magandang halimbawa. Ay, pwede naman palang patawarin, magkaka-reward pa. I challenge you. If you're really for the country, if you're really for the truth, para ka sa batas, sa katotohanan, kasuhan mo ang lalaking kumuha, kasuhan ninyo. Ikayo, ang lalaking kumuha ng luggage. Pero ano nangyari? Binigyan pa ng reward, 1 million ang pamilya. O di ba? Anong gusto nyo? Magnakaw na lang tayo. Magkaka-reward pa. Di na tayo magtatrabaho dito. Imagine mo, 25, how much is that? $20,000? Uwi na lang tayo sa Pilipinas, mag-abang tayo sa airport. O, gano'n na lang gawin natin. So, ini-encourage mo pa ang mga tao na gawin ang mali kasi pag pinatawad naman pala, susumbong lang kay Tulfo, bibigyan nyo pa ng reward. See, you're not gonna win, mga palangga. Hindi natin hayaang manalo ito. Dahil ngayon pa lang, sumisira na sila ng tao. Alright? Nagkakatuwang-tuwang sila para sirain si Inday Sara Duterte. And I'm glad, Inday, nag-speak up ka dun sa budget hearing na yun. Ngayon ko lang napanood. At I hope, Inday, hindi ka rin makakaligtas sa akin. I challenge you. Huwag mo nang tagalan. Alam mo, for sure, ang ginagawa sa'yo ni Kuting ng Norte at ni Lisa Ahas Araneta Marcos at itong mga grupong ito. Binudol ka. Kung gaano kasakit sa mga Pilipino, binudol kami sa mga pangakong ibangon ang Pilipinas, binudol ka rin nila. At dapat maging kasama ka ng Pilipino na mag-speak up. Dahil kung hindi, patuloy ka, then you're gonna be part of the bulljack. Huwag mo tong itolerate. Mga taong alam ninyo ang sinasabi ko, huwag niyong itolerate ito. Dahil paulit-ulit, magagano na lang. Wala na kaming tiwala sa inyong lahat. Kasi pare-pareho lang naman pala kayo eh. Diba? So you have to speak up now. Para nakatalokbong ang nagsoli ng maleta, sabi ni Wildflower, oh, that's good point. Ano ba yung nagsoli? Ano pa sila? Ano yung tawag dito sa mga Muslim brothers natin? Naka-Muslim cultural, ano sila, you know? Anong tawag doon? I forgot. Ang tawag doon, palangga, doon sa yung nilalagay sa ulo. Anyway, kung ano man yung tawag doon. Sinira niyo pa yung sektor ng ating mga kapatid na Islam. Kasi isipin namin, anong tawag doon palangga? Hijab. Ayan, nasa dulo ng bunganga na bibig ko. Hijab. Naka-hijab pa. So sinira niyo pa ang grupo, ang sektor ng mga Muslim. Tulfo, sinira mo pa. Totoo ba na mga Muslim itong nagsole, yung anak at saka nanay? Eh yung nagnakaw, hindi naman naka-hijab yun ah. Diba? Hindi naman naka-Muslim cultural outfit yun ah. So, ako, nung unang tingin ko, good point palangga, good point. Sabi ko, ano ba itong mga Muslim ba, yung asawa nung nagnakaw ng luggage? So, nagsira, abaya, another word. Nagsira pa kayo ng sektor ng ating mga Muslim na pinaghijab nyo yung nagsole. You people from the Muslim community, you have to do something. Sinisira ang inyong sektor. My God. Turban yata. Basta yun na yun palangga, nag-gets na natin. Napansin ko din yun. May kakaibang nangyari. Yun nga, di ko tinapos pinanood, sabi ni Master Craftsman. Yeah, bakit yung pinagsuot yun? Kasiraan yun sa ating mga kapatid na Muslim brothers. Akala nila, itong mga kapatid natin, mga nagnanakaw. Nag-aabang doon sa airport. So, ang magiging thinking ng ordinary, like, for example, ako, pag nakakita ako ng nakatalokbong doon sa airport, okay lang yung nakamas. Okay, to protect them. Pero yung papatalokbungin nyo, are they Muslims?
So, kung ganyan, tulpo ang gawain mo. 'Di ba? Kung ako na like nanonood, pag may mga nakatabi ako na nakaganon, medyo ay teka muna baka kasi napanood ko kay Tulpo, ito yung mga nagkukuha ng luggage eh. You know yung yung iminarka nyo sa sektor pati ng mga Muslim. I hope may nakanood dito na mag-imbestiga din kayo. Humingi kayo ng paliwanag kung talaga ba silang Muslim. Wala silang karapatang magsuot ng hijab na yan. Kasi hindi mo yan kultura, hindi mo yan relihiyon. Hindi ka pwedeng magaya-gaya. Di ba may parusa yan palangga? Hindi yan pwede kang magaya-gaya na nagde-disguise ka to destroy itong group ng mga taong ito. Hindi ka pwede magsuot ng gaya para sirain mo ang sektor ng taong yan. Kaya ito si Toto, budol din talaga to eh. Anyway, mga palangga, nakakaloka talaga itong mga laban natin. Pero syempre, bago ko makalimutan, dahil patapos ng October, we'll give you shopping spree kapag kayo ay nabunot o napili sa SendWave giveaway natin o promo. So if you're in America, Canada, US, and UK, please download SendWave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code na Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa unang padala. Anyway, mga palangga, pagpatuloy natin tong laban na ito. Alright? Bawal iyan. Sabi ni Bert Enmil, bawal sa amin. Yan ang nakikita sa social media, ang kapatid namin na nagnanakaw. Ay, thank you palangga. Meron pala tayong kapatid dito. Yes, bad impression. Sabi ni, binigyan mo ng bad impression or observant me. Thank you for the words. Binigyan mo, Tulpo, ng bad impression ang sektor ng mga Muslim brothers natin. And people na nakakarinig sa akin, you have to do something. Hindi natin papayagan na kahit anong sektor, kahit anong relihiyon, nasisirain lang ng isang, host para sa kaniyang channel para makapagkuha ng pera o magkapagkaroon ng simpatya o whatsoever o makapaghatid ng fake news. Kasi mga palangga, bakit matibay na ngayon ang sinasabi ko na stage ang 50 million maliban sa nakita nyo na yung mga manifestations, yung mga proof ng mga galawan nila. Kakilala mismo nitong Attorney Villamor, nakakasabwat ni Tulfo ang nagsabi sa akin na ginagawa nila yan in preparation for 2028 and para sa kanilang marketing stunt ng kanilang business. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. Pag may problema kayo kay Tulfo, ipamaharlikan nyo. Thank you. In this exciting time of political change in the Philippines, we will continue to monitor the developments and provide you with the latest information. So please stay tuned and stay vigilant in following the news as we are uncover the secrets and captivating mysteries that have captured the entire nation. At muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa mga solid viewers natin dyan. At muli po, sa ating mga bagong manonood, huwag mong kakalimutang mag-subscribe upang po maging updated sa mga bago at mga mainit na balita. Hanggang sa muli!